Sa puntong ito ay kumuha naman po tayo ng update sa mga operations isinagawa ng Philippine Coast Guard at ganoon na rin po ang update sa mga stranded po nating mga kababayan sa Pantalan. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng PCG. Captain, magandang gabi po sa inyo. Diane Querer po ito. Yes, Ma'am Diane, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad. Thank you again for joining us tonight, ma'am. Alright, Captain, update lamang po sa mga operations na isinagawa po ng PCG. Unahin po natin siguro yung mga rescue operations. Patungkol po dun sa mga affected po na mga residents na tinamaan po ng Bagyong Uwan, ma'am. Yes, as to the rescue operation, evacuate operations po natin, nakapagtala po tayo ng halos 618,944. So dahil po sa laki po at lawak ng diametro nitong Bagyong Uwan, ay nakita po natin na simula por norte hanggang halos Visayas po ay apektado po nitong bagyo. At bukod po dyan ay habang papalabas na rin po itong Bagyong Uwan ay patuloy pa rin po ang pagkakandak natin ng clearing operations at ang pagtulong po sa DSWD, particularly sa pagpapack at pagdidistribute po ng relief goods po natin para sa mga apektadong pamilya. At kaninang umaga rin po ay sinimula rin po natin yung programa ng Department of Transportation, yung libreng sakay sa mga posible po na stranded ng mga communities po natin. And ngayon po ay patuloy pa rin po ang pagmamonitor natin sa mga pantalan. So as we speak po, meron pa pong 29 ports na minomonitor ang Philippine Coast Guard at meron pa rin pong 5,041 stranded passengers, particularly sa area po ng Matnog Port. Although lumiit na po, no, pero nakikita pa rin po natin na itong mga lugar na panggagalingan at pupuntahan at dadaanan po ng mga barko ay ito po ay posibleng dahilan ng pag-stranded pa rin dahil may atala pa rin po mga signal or yung mga gale warning. So bumaba na po yung number ng mga stranded passengers kasi early this morning 7,000 yung numbers ngayon, ma'am. Nasa mga 5,000 na lamang. May mga pantalan pa rin po ba na wala pa rin pong clearance na makapaglayag po? Yes, meron pa rin po tayo sa NCR, sa Bicol. Meron pa rin po partly sa may southern Tagalog po. Pero ang nakita po natin, nag-lift na ng kanilang mga suspension ay ang area po ng Zamboanga kasi halos 2 araw po nag-temporary suspend po sila ng kanilang mga sea travel dahil medyo malakas po yung alon sa area na yan. So kanyang tanghali po, pati po ang area ng Cebu, Northeastern Mindanao, Western Visayas, Eastern Visayas and Southern Visayas ay nag-lift na po ng kanilang mga suspension sa paglalayag po ng mga barko. Kung 5,041 stranded passengers, Captain, mga ano pong estimate natin na possible na po na sila ay makapunta na po sa kanilang mga destination, ma'am? Ang ating naman polisiya sa Philippine Coast Guard kung bakit nagkakaroon po tayo ng stranded is kung ang barko po na panggagalingan, dadaanan at pupuntahan ay may nakataas pa rin pong signal. Pangalawa po na consideration tinitingnan ng Philippine Coast Guard, kung ang Pag-asa ay naglabas po ng mga gale warning. So ibig sabihin po yan, kahit wala pong signal sa area po ng panggagalingan pero sa gitna po ng karagatan ay medyo malakas pa rin po ang alon at malakas ang current. That's the time po that we temporarily suspend po yung mga sea travel. Pero once na mag-okay na po yung sea condition, we allow na po yung ating mga vessels to depart kasi iniiwasan rin po natin na magkaroon din po ng mga stranded passengers sa mga pantalan po natin. Alright, well, Captain, nabanggit nyo kanina yung mga rescue operations, even humanitarian and clearing operations, uma-assist po ang PCG. As of the moment, may mga rescue operations pa rin po ba? And saan po concentrated ito? Even po ba sa NCR, may mga isinagawa pong operations na ganito, ma'am? Ang isinasagawa na po based sa record po at report na natanggap po natin sa ating mga regional commands is more of clearing operations and pagtulong po sa DSWD sa pagkakandak po ng distribution ng mga family food packs. At kasama na rin po sa ginagawa ng Coast Guard natin ngayon is yung pagbabalik po ng mga in-evacuate po nating individual sa kanilang mga tahanan. So, based sa report po buong araw, nakita po natin yung Albay, Ilocos Sur. So, usually po, sa parte po ng Norte, nagsisimula na po silang magbalik ng ating mga in-evacuate na mga kababayan. Alright, ma'am, how about po mga maritime incidents? Ano pong mga na-monitor po natin patungkol po dito, ma'am? Yes, meron po tayong 4 na fishing bank at motor bank na na-report na lumubog, no? Pero fortunately, ito naman po mga sakay ng mga motor bankers nito, halos 14 individuals ay lahat po na i-rescue ng Philippine Coast Guard. So nakita po natin yung magandang pakikipag-ugnay rin po sa mga coastal barangays at yung mga kapwa po natin ng mga mangingisda. Again, at the end of the day, ito po ang ating mga partners pagdating po sa mga response operation.
So lahat po ng mga nai-report sa atin ng mga maritime incidents, lahat po ng kanilang mga sakay ay nailigtas po ng Philippine Coast Guard. Ito po yung sa area ng Davao del Sur, sa may San Vicente, Palawan, kasama po yung sa may Tabaco City. Alright, lahat naman po ay ligtas. Ma'am, naiulat po ng aming correspondent kanina na si Luisa yung pagsadsad ng barko doon po sa area ng Batangas and Pangasinan. Naroon pa rin po yung mga barko? Yes, sa area po ng Lemery, nakausap po natin yung station commander. So wala naman pong nakitang damage doon sa barko. Wala rin po tayong na-observe na mga oil spill. So ang plano po nila is ngayong gabi, once na mag-high tide po, ay i-extract na po itong barko na to doon sa kanyang grounding position po. Alright, kamusta naman po ang ating mga kawani ng PCG? Siyempre, ang safety rin po nila ay prioridad rin po ng PCG. Wala naman pong na-injure or nasaktan sa ating po mga kawani, ma'am, sa kasagsagan po ng kanilang pagtulong. Yes, wala pong nai-report. Ang naging direktiba naman po ng ating commandant at si Admiral Ronnie Hilgavan is to always ensure, and the topmost priority is always the welfare of our personnel po. So lahat po ng pangangailangan, kasama po yung mga rescue equipment and yung mga first aid kits, lahat po yan ay provided po sa ating mga tauhan. At meron po tayong nakastandby ng mga medical doctors, nurses, and medics. So in case po nakakailangan din po ng ating mga personnel, ay ready to be deployed po sila at mag-render po ng necessary medical assistance. So wala po tayo na itala na anumang untoward incident sa ating mga responders. That's good to know. Alright, Captain Kev, panghuli na lamang po, maiba naman po ako dito po sa natagpo ang Chinese rocket debris. Kumpirmado po ba ito ng PCG, ma'am? Ano po ang detalye po nito? Yes, meron po tayong nakita na isang rocket debris sa area po ng norte. Yan po ay noong November 9. So initially, ang naging report po sa atin, habang nagkakandak po ng information drive itong ating mga tauhan in preparation sa pagpasok ng Bagyong Uwan, meron po siya nakitang rocket debris along the coastline of Burgos, Ilocos Norte. So ang ginawa naman po natin dito ay agad po natin in-inform ang MDRMC, kasama po yung Philippine Space Agency, at in-inform rin po natin yung mga kababayan within the coastal area na iwasan po munang lumapit kasi this rocket debris may contain po yung mga toxic substances po dito po sa rocket fuel. So coordination po ang ginagawa po natin, and the Philippine Coast Guard intends to turn it over to Philippine Space Agency once na mag-okay na po ang panahon. Alright, maraming salamat po sa mga update at impormasyong inyo pong ibinahagi, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Salamat po, ma'am.